oras po na ito. Amen. No? So, ito po yung ating last week no, ng ating series in ating yung ating theme no na living in God's love. Amen. So, yan. And sa series po natin na no, so or kung maalala natin no, yung first, second and third Sunday na ating napag-usapan, no, ano yung mga napag-usapan natin no, about doon sa the greatest commandment. Amen? No, na tinuro ni Kuya Maki. Amen, no? And yung no in pangalawa na sunod ng ating pinag-aralan is yung sa love in action na tinuro naman sa atin ng Pastor Marvin. Amen. And yung last week, ano yung last week? I hope naalala niyo yung last week na tinuro ng ating Pastor Jan. Forgiveness and reconciliation. Amen. And today naman po, mga kapatid, sa ating team no na Living in God's Love this month and sa ating today pagpatuloy po natin yung ating series no na Love That Last. Amen. So, ito po yung series na ito na maaaring or naniniwala ako na ito po ay magtuturo sa atin how to live in God's love. Amen? So, hindi lang po sa salita, kundi po sa totoong buhay. Amen? Usapang love. Okay, kanina nga na-share din natin about sa ating sa Sunday school natin about love. So, ito yung love na hindi lang po panandalian, no? Ito yung love, pag-uusapan natin na love dito is hindi yung may hanggana, yung panandalian lamang. Kung dito po yung love na naglalast. Okay? Nagbabago ng puso at nagbabago po ng direksyon ng buhay. So alam niyo po, madali talagang magmahal, no? Madaling magmahal ng taong mabait sa atin. Di ba? Napakadaling magmahal ng taong napakabait sa atin. Yung laging nagbibigay sa atin. Laging mabait sa atin, no? Yung lagi tayong iniintindi. Madaling magmahal sa mga taong iyon. Okay? Madaling magmahal ng mga taong pareho po natin ng opinyon. Di ba? Yung kung paano tayo mag-isip din, ganun din po. Yung opinyon natin, madali lang silang mahalin. Okay? Yun yung katotohanan. Okay? Pero paano naman po yung mga mahirap mahalin? Okay? Paano naman po yung mahirap mahalin? Paano naman po yung nakasakit sa atin? Paano naman yung nakasakit sa iyo, sa atin? Paano naman po sila? Paano naman po yung kapatid natin sa church na hindi po natin kasundo? Meron ba dito? Wala dito yan sa LOG. Ano? Sa iba ba kasi iba yun? So, wala dito yon. So, kumbaga, paano naman po yung kapatid po natin sa church na hindi po natin kasundo? Paano naman, no, ang totoo po mga kapatid, loving God's family is not always easy. Okay? Pero ito po ang tawag ng Diyos sa atin, no? Sige po, ito po yung ang ating pag-aaralan po ngayon, no? Loving God's family. Okay? Loving God's family. Wag lang nating, kung ibig sabihin, no, porket ito po yung ang ating pag-uusapan ngayon, wag lang po natin tuldukan about lang para doon sa mga Kristiyano lamang. Okay? Siguro pwede nating palawakin pa, no, sa lahat, no? Pero yung tinutukoy po dito is about sa mga Kristiyano. Okay? So today, yun nga, yung text natin, ito po yung tawag sa atin ng Diyos. No, yung dito sa 1 John 4:7-13. Okay? Sabi dito, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Yan. And this is love. Not that we love God, but that He loved us
and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Okay po, so hayaan niyo po akong manalangin po sa sandaling ito. Panginoon, na namin na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa sandaling ito na muli po Panginoon, kami ay makarinig ng iyong salita, O God. At Lord, ano man po yung mga humahadlang sa aming puso't isipan sa mga oras po nito, alisin niyo po ito, Panginoon. And yung mga pagod sa aming isipan, Panginoon, ano man po yung mga iniisip namin na hindi po dapat na ngayon na nasa loob, Panginoon, ay alisin niyo po ito, Panginoon, at para kami po ay makapag-focus, O God, sa aming maririnig na salita na mula sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso't isipan upang mas lalo po naming makita yung layunin mo sa aming buhay, yung kalooban mo, Panginoon, ang siyang aming makita, O God, sa mga oras po na ito. Mula po sa inyong mga salita, O Diyos. Lord, sa aming pakikinig, Panginoon, naway ikaw po, Panginoon Diyos, ang siyang aming mabigyan ng kaluguran, O God, at lalo na po sa akin, Panginoon, na siyang magdadala po ng iyong salita, ng iyong salita, Panginoon, patuloy niyo po akong ibaba, at patuloy nawa, Panginoon, na ikaw po ang siyang aming maitaas sa bawat oras, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na matutunan po namin yung nais mong ituro sa amin, Panginoon, at naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa bawat puso na nandirito, O God. Salamat po ng maraming sa iyo po namin pinagkatiwala, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun, no? Amen. So, umaga po, bigyan ko lang po kayo ng maikling ano dito, no? Ito po yung sinulat ni Apostol John, no? Ito po yung ni si John the Apostle, no? Doon sa mga huling bahagi po ng bagong tipan. Ito po ay sinulat niya upang ano po, palakasin po yung mga mananampalataya na pananampalataya ng mga Kristiyano, at ipaalala po na ang tunay po na tagasunod ni Kristo ay nakikilala sa pagmamahal. Okay? Yun po, no? Kumbaga, doon po nakikita yung mga Kristiyano sa pagkikilala sa pagmamahal. No? Sa John po, no, sa 1 John 4:7-13, no, malinaw po na itinuro po na ang pagmamahal sa kapwa mananampalataya ay hindi lang po mabuting gawa, kundi patunay po na kilala po natin ang Diyos at siya ay nananahan sa atin. So sa gitna po ng mga hidwaan at yung mga maling katuruan noon, no, ito po that time, binigyan pong diin ni John dito na ang pag-ibig po ay talagang practical po na utos. At sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ito'y ipinakita sa sakripisyo po ng ating Panginoong Jesus. So hanggang ngayon, mga kapatid, same challenge, pareho yung hamon sa atin, mahalin ang pamilya ng Diyos sa kabila ng pagkakaiba, sugat, no? And ang pagmamahal sa kapwa ay salamin ng ating relasyon sa Diyos at daan upang mas maranasan natin ang kanyang presensya. Amen? So ngayong umaga, mga kapatid, gusto ko pong ipakita po, no, sa atin na ang pagmamahal sa pamilya ng Diyos ay refleksyon po ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, at ito po yung daan para po mas maranasan po natin yung kanyang pag-ibig ng mas malalim. Amen? So, buksan po natin ng ating mga puso, no? At habang tinitignan po natin itong tatlong bagay po na ating pag-uusapan po sa tatlong bagay natin pag-uusapan po sa umagang ito dito mula po sa 1 John 4:7-13, no? Tungkol po sa loving God's family. Amen? So, una po dyan, no? Makikita natin yan sa 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is from God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So, love one another
Because God is love. Amen. So God is love. So sabi ng salita ng Diyos, no? Yun po, no? Beloved, let us love one another. For love is from God. Anyone who does not love does not know God. Because God is love. So mga kapatid, malinaw po yung sinabi po dito ni John, no? Sinabi niya, hindi niya sinabing God has love. Okay? Kundi ang sinabi po niya dito, God is love. Amen? So, love is not just something God does. It is who He is. Amen? Kumbaga, theologically, mga kapatid, no, sinasabi dito, ito po yung nature ng God. Okay? Ang pag-ibig po ay bahagi po ng kanyang essence. Amen? Hindi po siya nagiging loving lamang kapag mabait yung tao. Hindi po siya nagiging loving lamang kapag karapat-dapat tayo. Amen? He is He is love eternally. Amen? No? So, bakit po? Bakit po ganoon? Kasi kahit po noon pa, no? Creation, before humanity, and before, no, sa cross. Amen? Baga may mga panahon po, no, sa buhay ko rin, no, na nahihirapan po akong magpatawad talaga. No? May mga pagkakataon sa buhay ko na nahihirapan ako magpatawad ng isang kapatid sa church, no? Na talagang sobrang nakasakit sa akin. Kumbaga, tinatanong ko sa Panginoon Diyos na, Lord, paano ko po siya mamahalin? Okay? Paano ko po talaga pakikitunguhan? Paano ko po mamahalin yung mga taong ito? Marami, no? So, hanggang sa napagtanto ko po, mga kapatid, no? Ang pag-ibig po, no, ang pag-ibig ay hindi po muna patungkol sa nararamdaman ko. Okay? Ito po ay tungkol sa pagre-reflect po natin kung sino po ang Diyos sa akin. Okay? Kaya, at nung pinili ko pong magpakita po ng kabutihan, imbis na galit, doon ko po na naramdaman yung presensya ng Diyos. Amen? Doon ko po mas naramdaman yung presensya ng Diyos sa buhay ko. Imbis na ipakita ko yung galit sa Kanya, no? Yung pagmamahal at yung kabutihan, yung naipakita ko. At doon ko po mas naramdaman yung presensya ng Diyos. Amen? Kahit yung asawa ko, hindi naman ako in love lagi sa kanya eh. Di ba? Hindi ako in love lagi sa kanya. Hindi rin kami, kumbaga, may mga times na minsan po nag-aaway kami, no? Lalo na po yung mga first and second namin na pagsasama, no, nung naging mag-asawa kami. May mga pag-aaway din kami, syempre. Oo. Kinukurot na eh. 'Di ba? Meron kami mga kumbaga, ang totoong, kumbaga, minsan po nag-aaway din po kami. No, lalo na yung mga first and second year namin, 'di ba? And maaaring maranasan niyo rin po 'yon. Okay? Ang laki ng Nakangiti si Joy Joy sa si Ella eh. Okay? 'Di ba? Pero siguro natural 'yan kasi nagkakakilanlan pa rin tayo hanggang ngayon, 'di ba? So, lalo na yung first and second, no, na magkasama na sa isang bahay, sa isang bubong. So, kumbaga, may mga minsan na hindi siya tatabi, no, doon siya sa ibang, kaya maganda talaga sa bahay, isa lang talaga kwarto eh, no? Kasi wala kang rason na lumiwat ka eh. So, kumbaga, doon siya sa kabila kasi pero minsan sinasabi pero that time talaga grabe, ang tigas namin parehas. Ang tigas namin parehas kasi walang nagsusuyo, 'di ba? Parang ganoon, nagpapatigasan kami dalawa. Pero simula nung mga natutunan namin yung mga bagay na ito, may pagkakataon mag-aaway kami. Kumbaga, sinasabi ng Lord na tabihan mo siya, 'di ba? Naiisip ko yung salita, huwag kang matulog hangga't hindi kayo nagbabati, 'di ba? Siyempre, ang hirap nun kasi nag-away kami eh. Tapos sa tingin ko, ako yung talagang tama dito eh. Ako ang tama ngayon eh. No? Pero sinasabi ng Lord sa'yo, tabihan mo.
Tabihan mo yan, tabihan mo ngayon, huwag kang matulog, suyuin mo. Minsan ganun ang sinasabi sa atin. Ikaw, di ba? Sabihin, minsan, nakatabi na, nakatalikod ngayon, no? Hindi nagkatingi. Kumbaga, malayo, wala pa kaming bata noon, ha? Kumbaga, may unan sa gitna, or maybe nakatalikod talaga, doon siya, dito ako. Minsan, hindi ka pa rin makatulog, sinasabi pa sila ng Lord, magsabi ka muna ng I love you. May sabi ka muna ng I love you. Pero minsan, parang ang hirap na nun. Nakatabi na ako, Lord eh. Nandito na ako eh. So, I love you. Pero minsan, nung time na sasabihan mo palang, I love you. Ang corny, di ba? Pero alam niyo kung ano yung nakikita po doon, I love you. Pag I love you, pag gano'n. Minsan, hindi pa maniniwala. Kasi nagagalit pa kunyari. Pero, ang maganda doon, minsan, ang sagot minsan, no, is, may mga pagkakataon na, sabi ka ng I love you, sinunod mo yung Diyos na, sinabi mo, I love you, tas bigla din siya nagsabing, sorry ha, kasi ganito. So, nandun yung, di ba? Dahil sinunod mo, kasi hindi mo una dapat yung sa'yo no? Hindi dapat kung ano yung naramdaman mo na pagmamahal, kundi yung refleksyon ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na pagmamahal. Amen? Kaya, ang tunay po na pagbabago, mga kapatid, ay nakikita po yan sa gawa. Hindi po sa nguso lamang. Okay? Ang totoo pong pag nagmamahal sa Panginoon ay sumusunod po sa utos at nais niya. Di ba? Kasi kung talagang tayo lang ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Ang hirap nun, no? Ang hirap nun, Panginoon Diyos. Di ba? Yung katulad ng, huwag kang matulog hanggat hindi kayo nagbabati. Suyuin mo. Sabi ka, ang hirap nun eh. Sa tingin mo, ikaw ang tama ngayon eh. Ako ang tama ngayon eh. Bakit ako ang magsusuri? Bakit ako yung, di ba? Pero isipin po natin, wag muna nating isipin kung ano yung, ano yung pag-ibig na, kung ano yung sa atin, kundi yung sa Diyos na nagre-reflect po sa ating buhay. Amen? So, sabi niya sa salita niya, di ba? Kasi, Jesus sa John 14:20-24, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Amen? So, if you are born again, born of God, you will reflect His nature. Amen? Hindi po pwedeng sinasabi mong, anak ako ng Diyos. Pero, wala po sa atin yung karakter ng Ama. Amen? Tignan mo yung katabi mo, kamukha ba ni Lord yan? Yeah? Amen? No? At kung totoo pong talagang claim natin, amen, no, mga kapatid, no? Kung totoo po talagang claim natin na tayo po ay born again, kung totoo po ang claim natin na kilala natin ang Diyos, kung totoo po talaga yung claim natin na tayo po ay nasa Kanya, ito po yung sinabi ni John, no? It must show. Amen? No, because Christianity without love is contradiction. Amen? Christianity without love is contradiction. Amen? No? Kumbaga, ang bagong ipinanganak, no, ay magpuproduce ng bagong behavior. Amen? Hindi ko po sinasabi na instant po yung pagbabago po natin. Pero, pakiusap naman po mga kapatid, no, ilang taon na po tayong Kristiyano. Amen? Mag-effort naman po tayo para po sa ating spiritual. Amen? No? Hanggang ngayon po, gusto po natin tayo, no, pa rin yung iintindihin ng iba. Gusto pa rin hanggang ngayon gusto pa rin natin na tayo yung iniintindi, iniunawa ng iba. Okay? Mga kapatid, mas masarap kaya kung tayo na yung umiintindi kaysa tayo yung iniintindi. Amen? Okay lang ba kayo, mga kapatid? No? Nandiyan pa ba kayo? No, sabi sa 2 Corinthians
5:17, therefore, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. So the old has gone and the new is here. Amen? So hindi po tayo, mga kapatid, hindi po tayo nagmamahal para po tayo maging anak ng Diyos. Amen? Kaya ka nagmamahal dahil anak na tayo ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga, anak na tayo ng Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, anak na tayo ng Diyos. Amen? No? Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi ka nagmamahal para maging anak ka ng Diyos. Nagmamahal ka na ngayon kasi anak ka na ng Diyos. Amen? So, ang pagmamahal po sa kapwa, mga kapatid, hindi po yan optional. Okay? Hindi po yan optional sa isang mananampalataya. Ito po ay evidence. Ebidensya po ito na tayo po ay nabubuhay, na tayo po, na ang Diyos po ay nabubuhay sa atin. Ito po yung ebidensya natin eh. No? Pero kung makikita sa atin na hindi tayo mapagmahal, no? Nandito pa rin sa atin yung mapanirang puri, hindi tayo makikitaan talaga na tayo anak ng Diyos. Hindi talaga natin masisisi yung mga taong magsasabi sa atin na, na anak ka ba talaga ng Diyos? Or nasa Diyos ka ba talaga? Amen? So, ipakita po natin yung ebidensya na ang Diyos ay nasa ating buhay. Amen? So, tanungin po natin yung ating sarili, no? Na ipapakita ko ba yung karakter ng Diyos, no? Sa pagmamahal doon sa aking kapatid. Amen? Doon sa aking kapatid kay Kristo. Amen? Kaya, mga kapatid, kahit maliliit po na bagay, no? Isang salitang encouragement lamang doon sa mga taong nanghihina, yung maglaan tayo ng panahon para pakinggan siya, nung makinig ka lang sa kanya. Okay? No? Or yung pagtulong, iyan po ang mga daluyan ng pag-ibig po ng Diyos. Amen? So, kung pagmamahal po sa iba ay ebidensya po ng kanyang pag-ibig, no, ng Panginoon Diyos, paano naman po natin malalaman na ang pag-ibig na iyon ay nasa atin talaga? Okay? Ngayon, kung talagang ang pag-ibig ng Diyos, kung ang pagmamahal sa iba, ayun po yung evidence natin, no, na nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. So, paano po natin malalaman yan? So, nasa atin ba talaga yung pag-ibig na iyon ay kung nasa atin nga. No? So, ito po. Ay, pabalik ako. Okay. Ayan. So, sabi dyan sa verse 13, so talon tayo sa verse 13, by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Amen? So, God's Spirit confirms His love in us. Amen? So, love is not self-generated morality. So, hindi po yan galing sa ating sarili. Amen? Yung love. Okay? And yan po ay bunga, ang totoo po, yan po ay bunga ng gawa ng Espiritu. Amen? And yan po ay nananahan sa mga mananampalataya. Amen? And one of the primary evidence is love. Amen? No? Kasi hindi po yan talaga nanggaling sa atin. And sabi nga sa Galatians, di ba, ang love is fruit. Di ba? So, hindi po ito personality trait. Hindi po natin ito katangian. Di ba? And hindi po ito natin ugali. Okay? And hindi rin po ito natin yung, kumbaga, hindi po ito nakuha natin sa ating paglaki. Okay? Hindi ito dahil lumalaki na tayo na nakukuha na natin yung love na yon. Hindi po natin ito na-adapt natin, hindi po ito yung parang na-adapt natin sa ating magulang. Okay? Ito po ay supernatural transformation.
no? Kapag gusto mo pong gumante, no? Yung time na kapag gusto mong gumante dahil nasaktan ka, pero ang ginawa mo ay nagpatawad ka, yung gusto mo nang iwan dahil matigas yung ulo pero nagstay ka pa rin, that is the Spirit. Amen? Yan po ay Espiritu. Kapag gusto mong umiwas, kapag gusto mo nang umiwas doon sa taong nakasakit sa'yo, or sa kanya, no? Kasi marami na siyang sinabi patungkol sa'yo, pero ikaw pa rin po yung unang lumapit sa kanya. That is Spirit. Amen? So isipin niyo po mga kapatid, no? Yung isang kandila na sinindihan po yung isa pang kandila. Imagine niyo po, no? Sinindihan mo yung isang kandila. Sa tingin niyo ba nabawasan yung apoy ng isang kandila? Di ba? Hindi nabawasan yung apoy ng isang kandila. Ano lamang nagagawa? Na ibabahagi lamang. Amen? Ganyan po yung pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo po ay nagmamahal, ang Espiritu Santo po ang nagpapatunay na ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen? No? Marami na pong mga nag-open up sa akin, no, na minsan nakakaramdam sila ng mga spiritual dryness, no, parang ang layo ng Panginoon Diyos sa kanila. Pero habang patuloy ko po silang ini-encourage na magpatuloy lang sa paglilingkod, no, ay yung mahalin mo, kasi minsan kadalasan talaga issue is yung pagmamahal, about sa pagmamahal. No, so nagmamahal, no, patuloy mo lang mahalin yung mga tao sa church, and unti-unti po niyang nararamdaman, mga kapatid, no, na muli po niyang nararanasan yung presensya ng Diyos. So ang pagmamahal po niya sa iba ang naging patunay na buhay ang Diyos sa puso po niya. Amen? Kasi tandaan po natin, yung revival po, mga kapatid, revival does not start with loud worship. Amen? Hindi lang po sa lahat ng pagkakataon doon tayo nare-revive eh. Doon sa malakas ang tugtog, pag-awit, hindi lang po sa bagay na yon. No? Revival starts when believers love each other biblically. Amen? No? Kung nagmamahalan tayo, doon po nagsisimula ang revival. Amen? So, kadalasan po, no, yung conflict sa church ay hindi po yung ugali ng kapatid mo. Hindi yan. 'Di ba? Hindi po dahil yan kasi ang ugali kasi nito kaya nagkakaroon ng conflict. 'Di ba? Hindi ka nagkakaroon ng conflict sa kapatid mo dahil sa ugali niya or sa ugali mo. Meron pong problema diyan, yung love problems. Wala kang pagmamahal, maaari. Maaring yung pagmamahal mo ay kumbaga mayroong problema ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Amen? Hindi dahil doon sa kanyang ugali, kundi dahil sa iyong pagmamahal. Okay? Kasi sabihin natin, ganyan talaga siya. Kasi alam natin, hindi natin mababago yung tao. Ang Diyos po ang kumikilos sa kanya, sa atin. Amen? Pero, kung lagi nating sinisisi yung bagay na yon, ay kung hindi natin makikita na meron pala tayong love problem. Okay? Amen? Kaya, ang pagmamahal po sa pamilya ng Diyos, yan po ay ebidensya at karanasan po ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, hayaan po natin yung Espiritu Santo ang gumabay sa ating pagmamahal, lalo na kapag yung mahirap lalo na yung mahalin mo yung kaaway. Hayaan po natin yung banal na Espiritu yung gumabay sa ating pagmamahal. Amen? So, pwede nating gawan, no, ng ating kapatiran ng lalo na doon, or piliin nyo na lang yung mahirap mahalin, no? Yung pinakamahirap mahalin, yun yung gawan nyo ng ng mabuti sa linggong ito. Yung sa tingin nyo siya yung pinakamahirap mahalin, sa tingin nyo siya ang pinakamahirap unawain o intindihin, kung doon ka nag-i-struggle sa kanya, ngayong linggo, siya ngayon yung iyong bigyan, or meron kang gawin sa kanya, bigyan mo ba siya ng regalo or something, kape or sa sa Jido Hanbaiki, di ba? Kumbaga, ganun po, no?
subukan natin. Amen? At tignan po natin ang pagkilos ng Panginoon Diyos sa iyong puso after niyo po magawa yan. And maaring habang ginagawa niyo yan, naniniwala ako kumikilos ang Panginoon Diyos. Amen? Amen po? No? So ngayon, no, sa huli po, no, pinaalala po sa atin ni John na ang pagmamahal natin sa isa't isa ay tugon po sa pag-ibig ng Diyos at hindi po ito kondisyon para pumahalin niya tayo. Amen? So, ayan. Ayun kanina sinabi ko na revival does not start with loud worship. Revival start when believers love each other biblically. So, sabi dyan, no, sa 9-12, no, or 9-10 lang. So, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Amen? So, God's love should motivate our love. Amen? So, kumbaga po, mga kapatid, bago ka nagpatawad, pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Bago ka pa nagsakripisyo, na sinasabi mo nagsacrifice ka, bago ka pa nagsakripisyo na ang Panginoong Hesukristo para sa iyo. Amen? Kaya, no, the cross declares, no, maaring ikaw ay hindi ka lovable. Okay, maaring ikaw ay hindi ka talaga kaibig-ibig. Ikaw hindi ka righteous. Maaring hindi mo hinahanap ang Diyos. Pero minahal ka ng Panginoon Diyos. Amen? Yun yung patunay sa krus. Amen? Sabi nga sa Romans 5:10, di ba? A new command I give you, love one another. Wait, Romans na. Ito na Romans dito. Basahin ko na lang, no? Sabi sa Romans 5:10, no? We were enemies. No, tayo po ay dating mga kaaway ng Diyos. Amen? Kaaway po tayo ng Diyos dati. No? Amen? And yet, He sent His Son as atonement, no? Or propitiation, no? Kumbaga, yun nga, yung atonement sa atin. So, kumbaga po mga kapatid, tayo po ay kaaway dati ng Diyos. Amen? Pero ngayon po, tinuring niya na tayo anak. Amen? So, sabi po dito sa John 13, a new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen? So, if God love you, no? Kung minamahal tayo ng Diyos, kahit tayo po ay talagang napakakulit, napakatigas ng ulo natin, no? Or sa kabila ng ating pag-uugali, minahal pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Sino ba tayo na para hindi natin mahalin yung ating kapwa? Amen? Sabihin mo, minahal ako kahit ako'y makasalanan. Amen? Ganyan kabuti ang ating Panginoon Diyos. Amen? Ang pagmamahal po natin sa isa't isa ay hindi po para mahalin po tayo ng Diyos. Mahal na niya tayo. Amen? Kasi ang pagmamahal po natin ngayon sa ating kapwa, yan po ay ating tugon sa Panginoon Diyos. Yan po ating response sa Panginoon Diyos. Amen? No? Kumbaga kung may isip niyo isang tatay, no, lahat ng tayo may mga magulang, di ba? Meron tayong mga magulang. Sila po ay nagsakripisyo. Alam po natin yan. No? Nagsakripisyo po ang ating mga magulang or ang mga magulang, nagsakripisyo po yan para sa kanilang mga anak. Ang pagmamahal po ng anak ay hindi po yan pilit. Yung pagmamahal po natin dapat ng mga anak ay hindi po pilit. Ito po dapat ay tugon po natin sa kanilang sakripisyo. Amen? Kumbaga po, ganyan po yung pag-ibig natin sa pamilya ng Diyos. Okay? Dumadaloy mula sa krus ni Kristo. Amen? Kung ganito po ako minahal ni Kristo, no? Kung ganito po tayo minahal ng ating Panginoong Hesukristo, paano ko hindi mamahalin ang aking kapatid? Amen?
kapag tayo po ay nagmamahalan mga kapatid, no? Tandaan po natin dito sa John 4, 1 John 4:12, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin. Amen? Ibig sabihin, mas lalo po natin siyang nararanasan habang tayo po ay nagmamahal. Amen? So, tulad po ng sinabi po sa Gospel of John, di ba? Sinabi ito, no? Na love one another. Amen? So, by this, all we know that you are my disciples. So, amen? So, ito rin po yung sinabi sa ating talata ngayon, no, na first John, no, na 4:11 to 12, no, na beloved, if God so love us, we also ought to love one another, and His love is perfected in us. Amen? So, ang pagmamahal po natin ay bunga ng pasasalamat. Okay? Hindi po obligasyon na kailangan mo lang mahalin yan. Hindi po yan obligation. Yan po ay bunga po ng ating pasasalamat na tayo'y minahal na ng Panginoon Diyos. Amen? So, tayo po ba, no, ay paano po tayo ngayon makakapag-act doon sa ating mga kapatid, no, or ng sacrificial love, baga, no, sacrificial love sa mga kapatid natin ngayon, no, after this. Paano kaya natin mabigyan ng sacrificial love ng yung ating kapatid? Amen? So, tandaan po natin mga kapatid, no, kapag tayo po ay nagmamahalan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin. Amen? So, ang pagmamahal sa pamilya ng Diyos ay hindi lang magandang ideya. Ito po ay utos. Ito po ay utos. At ito pong pinag-uusapan po natin mga kapatid, hindi po itong pagmamahal na about love na romantic, no? Hindi po ito yung tinutukoy na yung soft. Ito po talaga ay talagang utos sa atin. Amen? Ito po ay patunay, ito po ay dapat salamin at patunay ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya mga kapatid, malinaw po yung mensahe po sa atin ngayon ng Panginoon Diyos at yung sa ating pinag-usapan ngayon dito sa 1 John, no, na ang pag-ibig ng Diyos ang pinanggagalingan ng lakas at motibasyon. Amen? Ng ating pagmamahal sa isa't isa. Amen? Kaya kapag tayo po ay nagmamahal, we show that we truly know God. Amen? Kasi ang hirap talaga na kung tayo, sinasabi natin, kilala ko ang Panginoon Diyos, pero hindi natin nakikitaan na tayo ay nagmamahal. No? So kapag tayo nagmamahal, ipinapakita natin na kilala po natin ang Diyos. And we allow the Holy Spirit to work in us. Nahayaan po natin na siya yung kumilos sa atin, no? Ang Espiritu Santo. At ipinapakita po natin si Kristo sa mundong ito. Amen? Katulad nga na sinabi kanina, no? Be honest sa iyong faith. Amen? Mahirap man po ang magmahal, lalo na doon sa mga nakasakit sa atin. Pero ito rin po yung daan na para mas maranasan po natin ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, ngayon, no, inaanyayahan ko po kayo na kung kayo po yung nahihirapang magmahal ng kapatid kay Kristo, nahihirapan kung meron kayong struggle ngayon about sa pag-ibig doon sa mga kapatiran, kung ikaw ay nararamdaman mo na ngayon na ikaw ay lumalayo na sa Panginoon Diyos, sa pamilya ng Diyos, ito yung time na lumapit ka, no, sa harapan na ito. At yan po ay tanda po ng pagsuko po natin, no, ng pagsuko po natin sa ating puso, pagsuko po ng ating puso sa Panginoon Diyos, no, sa pag-ibig ng Diyos. Hayaan mo pong punuin ka
ng Panginoon Diyos, no, ng kanyang makapangyarihang pagmamahal. Amen? Okay. Amen. Kaya mga kapatid, no? Sige po, tayo po'y tumayo, no? Kahit nandyan po kayo sa inyong mga upuan. Tayo'y manalangin sa Panginoon Diyos. Hilingin ko po mga kapatid na ipanalangin mo ngayon ang iyong kapatid sa mga oras na ito. Ipanalangin nyo mga kapatid. Kayo may panalinganan ngayon, no? Sino man po yung lapitan nyo ngayon at ipanalangin nyo, kapatid, ipanalangin nyo ang isa't isa. Ito yung time na ipanalangin mo ang iyong kapatid, sabihin mo sa kanya na mahal kita, sabihin mo sa kanya na mahalaga ka sa akin. Sabihin mo na. Importante ka. Sige po, yung katabi nyo, ipanalangin nyo po mga kapatid. Magpanalanginan kayo. Ipanalangin nyo po ang isa't isa. Hallelujah. Paranas mo kung ano yung naranasan mo sa Panginoon Diyos. Na pagmamahal ng Panginoon. Ito yung panahon, ito yung oras na pagsuko po natin, mga kapatid. Pagsuko ng puso natin sa pag-ibig ng Diyos. Ama naming nasa langit, makapangyarihan, salamat po sa pagpapakita po ninyo, Panginoon, ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Turuan mo po kaming magmahal ng aming mga kapatid, gaya ng pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Punuin mo po ang aming puso ng iyong Espiritu, O Diyos. Gabayan mo ang aming mga kilos at hayaan mo ang iyong pag-ibig ay maging ganap sa amin, Panginoon. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Lord, salamat po, Panginoong Jesus, sa pag-ibig mo na kahit kami, Panginoon, ay maaaring hindi po kami kaibig-ibig. Pero Lord, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, O God, kami po ay binigyan nyo ng panibagong buhay, Panginoon. Tinuruan niyo po kami paano umibig, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, mahirap magmahal, Panginoon, pero Lord, dahil, Panginoon, ito sa pag-ibig mo, napakabuti mo sa aming buhay, O God. Pukawin niyo po, Panginoon, yung aming espiritu, Panginoon. Kung
Kung may problema man po kami, Panginoon, sa aming pagmamahal sa aming kapatid, Panginoon Diyos, ituro nyo sa amin, O God. Yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo. Na hindi namin isipin, hindi lang namin laging isipin yung aming nararamdaman, Panginoon, kundi kung ano po yung pag-ibig na nais mong ipakita, O God, sa aming buhay. Kaya bilang mga anak mo, Panginoon, naway makita sa amin yung pagmamahal na itinuro mo sa amin, O Diyos. Kaya Lord, sa habang kami ay nagmamahal, Panginoon, naway hindi po ito yung maging obligasyon, Panginoon, kundi ito po ay aming tugon sa iyo, Panginoon Diyos. Tugon namin dahil ikaw ay nagmahal, Panginoon, sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos. Salamat po na na-revive niyo, Panginoon, yung aming puso. And na-remind kami, Panginoon, na kami, Panginoon Diyos, ay may tugon sa iyo na maipakita namin, O God, yung aming pagmamahal dahil kami ngayon, Panginoon, ay bago ng nilalang, Panginoon Diyos. Dahil kami ay binago mo, Panginoon. Kaya patuloy nawa, Panginoon, ay maipakita namin ito sa mundong ito, yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming puso. Sa iyong papuri, pasasalamat, Ama. Sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa katuruan na kami ay dapat na umibig, Panginoon, upang makita ka sa aming buhay, Panginoon Diyos. Purihin at dakilain ka, Panginoon. Salamat po ng maraming. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Amen, amen. Amen, amen.